Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Betrayal Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Sa probinsya, uso ang isang mag-asawa ang mag-anak ng madami. Gaya ko, na ikatatlo ako sa aming 7 magkakapatid. At ako ang panganay na babae. Ang aking mga magulang ay hindi nakatapos ng elementarya at tanging ang pagtatrabaho sa bukid ang pinagkukuhaan ng pangkabuhayan naming lahat. Batid kong kami ay kapos dahil madami kaming hindi mabili o kaya may magandang tahanan. Gayunpaman sa pagkain, dahil kami ay nasa probinsya, madaming mga tanim na pwedeng kainin. Sa may bundok o gubat, maraming mga halaman na gulay na pwedeng iluto upang ulamin. Sa aming magkakapatid, ako ang unang nakatapos ng sekundarya. Kaya naman ito ang naging daan para ako ay makapasok ng trabaho sa Maynila. Bagamat wala pa ako sa 8 gulang nung nagtungo ako sa syudad, pero kailangan kong lakasan ang loob ko. Mas mahirap tanggapin kung hindi ko man lang susubukan at uunahin ang takot. Walang mangyayari sa aking kinabukasan at hindi pa ako makakatulong sa aking pamilya. May kakilala o kaibigan ako sa probinsya na sinubukan na din ang kapalaran nila sa Maynila, kaya naisip ko na kung kaya nila, kakayanin ko din. At sa pamamagitan ng isang kakilala ni Kuya sa bukid na kasama niya sa sakahan, ipinasok ako bilang isang kasambahay. Unang yapak ko pa lang sa syudad nung oras na ako ay bumaba ng bus. Hindi ko mapigilang mamangha dahil puro matataas na gusali, maingay na kalsada at maraming tao. Kumpara sa lugar na kinalakihan ko na madalas mong matanaw ay mga tanim o palayan. Pagdating ko sa Maynila, ang akala ko mamamasukan ako nakatulong sa isang bahay. Pero ibang trabaho ang ibinigay sa akin ng aking amo nung ako ay dumating doon. Nakatapos ka ng high school, di ba Ineng? Kung gayon, pagbantayin kita ng stall ko sa Tianggian. Yun na lang ang trabaho mo. Wika nito. Okay po, pero ma'am, saan po ako matutulog? Tanong ko. Pansamantala ka munang manuluyan sa isang shop ko doon malapit sa pagbabantayan mo. Meron doong kwarto na pwede mong tulugan. Pansamantala habang hindi ka pa nakakahanap ng sarili mong uupahan. Okay? Tugon niya. Okay po, salamat po. Maikli kong sagot. Sa pagtatrabaho ko sa syudad, ako na ang inasahan ng mga magulang ko. Maayos at maganda naman ang trato sa akin ng mga amo ko. Pero sa tingin ko, wala akong kinikita dahil sa liit ng sweldo. Sa tinutuluyan ko na pinaglaanan ng amo ko, sinisingil niya ako ng upa at bayad sa kuryente, tubig. Ang pagkain ko naman, kargo ko din, kaya naman wala akong naiipon. Nung nagkaroon ako ng ideya na pumasok bilang waitress dahil sa katabing stall sa Tianggian na binabantayan ko. Meron siyang kilala na naghahanap ng waitress sa isang resto bar na pinapasukan niya. At bukod daw doon, merong tip na nakukuha ang mga silbidora bukod sa pasahod ng may-ari. Hindi ko mapigilang mainganyo dahil sa tingin ko, mas may tsansang makapag-ipon ako. Kaya naman makalipas ang 2 taon at ako ay nasa 8 gulang na, sumubok akong mag-apply sa nasabing resto bar. Dito ko napansin na kadalasan puro mga lalaki ang mga customer. May mga magbabarkada na kabataan na halos kasing edad ko na mayroong kaya, may mga galing sa opisina at meron ding ibang may edad na. Bukod sa pagkuha ng mga order at pagbigay nito, pakiramdam ko parang hindi ako nagtatrabaho. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, na-enjoy ko ang trabahong ito. Ang ngiti sa aking labi ay natural, hindi pilit, at ang pagbati ng "Welcome sir o ma'am" ay gustong-gusto kong sabihin. At napapakanta din ako kapag may sesyon ng banda habang nag-iintay sa mga customer o iserve ang kanilang in-order. Kung minsan, hindi ko mapigilang igalaw ang aking ulo dahil nadadala ako sa himig ng musika. Kaya naman, hindi rin ako nagkamali na lumipat ng trabaho dahil kahit papaano, malaki-laki ng kaunti ang napapadala ko sa probinsya. At meron din kaunti na natitira para sa sarili ko na nakakabili ako ng mga pangangailangan ko.
Hindi nagtagal, napansin ng may-ari ang aura ko na palaging nakangiti at pinuri din niya ako na nakakahawa ito. Dahil sa aurang ito, marami akong napapangiti din ng mga customer. At itinalaga ako ng may-ari bilang hostess sa nasabing resto bar. Ang tungkulin ko ay ako ang nag-a-assist sa kanila papunta sa kanilang uupuan, bit-bit ang menu at sasabihin kung sino ang kanilang server. Kasama din sa trabaho ko na siguraduhin na maayos ang lahat mula sa kanilang order, sa pagkain at kung nag-e-enjoy ba sila doon. Sa madaling salita, kailangan kong siguraduhin na maayos, maganda at komportable ang bawat customer sa amin. Hinusayan ko ang trabahong ito upang ipakita ko din na hindi magsisisi ang may-ari na ibinigay niya itong trabaho sa akin. Marami din akong nakilalang regular na nagpupunta dito. Isa na dito si Sir Fernan. Matanda siya sa akin ng 2 dekada. At siya din ang madalas magbigay sa akin ng malaking tip dahil sabi niya, sa tuwing nakikita niya ang aking ngiti, kahit anong sama ng kanyang araw, makita niya lamang iyon, napapalitan ito ng sigla. Hanggang sa isang araw, meron akong natanggap na text mula sa hindi ko kilalang numero na tinanong kung pwede ko siyang paunlakan sa isang tanghalian sa isang magandang restaurant. Dahil hindi ko kilala ang numero, hindi ito pinansin hanggang sa tumawag na ito. Nag-aalangan akong sagutin pero natuklasan ko na ang numerong iyon ay mula kay Sir Fernan na kinuha niya mula sa aking katrabaho. Hindi ko mapigilang mapahiya dahil ang unang sinabi ko nung sinagot ko ang tawag ay, "Hello? Hindi kita kilala kaya huwag ka nang tatawag muli." At narinig ko sa kabilang linya ang, "Si Fernan ito, Jelen sa resto bar. Pakiusap, huwag mong ibaba ang tawag." Kung nakita niya lamang ang reaksyon ko noong mga oras na iyon, may ihahalin tulad mo ako sa namumulang kamatis sa sobrang pagkahiya. Ilang beses akong humingi ng paumanhin at dahil dito, pinaunlakan ko ang kanyang paanyaya bilang pagpapakita ng galang at makabawi ng kahit kaunti sa hindi magandang pagsagot ko sa kanyang tawag. Dinala niya ako sa isang magandang restaurant na makikita mo sa tanawin ang bundok ng Taal. Hindi mawala ang ngiti ko sa aking muka dahil napakaganda nito at hindi lang iyan, maging ang pagkain ay napakasarap. Nakatanggap din ako ng magandang regalong bracelet mula sa kanya kahit hindi ko naman kaarawan, bilang pagsimbolo daw ng paghingi niya ng aking kamay upang pahintulutan ko siyang manligaw. Sa isang babaeng walang naging karelasyon o nanligaw, hindi ko mapigilan ang aking kilig dahil pakiramdam ko ang swerte kong babae. Nais daw niya akong kilalanin pa ng husto at maging nobya. At syempre, hindi ko tinanggihan ang kanyang nais na manligaw sa akin at kilalanin namin ang isa't isa. Halos araw-araw, madalas kaming mag-text, palagi na niya akong sinusundo at sa araw na wala akong pasok, ipinapasyal niya ako sa ibang lugar kung saan hindi pa ako nakakarating. Sa tuwing nakakarinig ako ng magandang papuri na marinig ang salitang mahal na mahal niya ako, at ang puso ko ay parang inililipad sa alapaap sa labis na kasiyahan. Gustong-gusto ko na marinig ang mga salitang ito mula sa kanyang bibig na mas lalong nagpalalim ng pag-ibig ko hingil sa kanya. Sa ilang mga buwan niyang nanliligaw, naramdaman ko naman sa kanya ang sinseridad at totoo at nagdesisyon akong siya ay sagutin upang opisyal na kaming maging magkasintahan. Naging mas lalo pa siyang mas malambing na pakiramdam ko, daig pa namin ang bagong kasal. Hindi niya alintana ang mga tao na nakatingin sa amin sa labas habang kami ay naglalakad na magkahawak ang kamay. Hindi rin siya nahihiya na bigyan ako ng halik sa pisngi o labi kahit pa kami ay nasa pampublikong lugar. Sa asta niyang ito, ipinakita niya sa akin na hindi hadlang ang agwat ng edad kapag nagmamahalan ang dalawang tao, lalo na kapansin-pansin ang itsura namin sa aming gulang. Halata mong siya ay may edad na at ako naman ay nasa kalendaryo pa ang edad. Sa syudad, sa isang relasyon, ang pagpapakita ng apeksyon gaya ng pagyakap o hagkan
ay pagpapakita na lubos mong minamahal ang iyong napiling karelasyon. Kaya naman nung oras na tinanong niya ako kung pwede kaming magsiping, hindi ako tumanggi dahil paraan ko ito ng pagpapakita na tunay ang aking pagmamahal, na ibigay o isuko ang sarili ko sa kanya. Over the moon ika nga, na ako ay nasa ibabaw ng buwan o labis-labis na kaligayahang aking nadarama. Ang lahat ng mga aksyong ito ay merong kahihinatnan dahil nagbunga ang aming pagmamahalan. Ang akala ko, ang pagbubuntis ko ay isang senyales na kami ay magiging isang buong pamilya. Nung natuklasan kong buntis ako, ang inaasahan kong sasabihin niya ay magpapakasal kami kaagad, pero dito ko natuklasan ang kanyang lihim. Base sa kanyang paliwanag, siya ay kasal na at mayroong kambal na anak. Nung marinig ko pa lang ang salitang siya ay kasal na, napaupo ako sa sahig at hindi ko maproseso ang iba pang mga kanyang sinasabi. Hindi ko mapigilang magalit sa sarili ko dahil, bakit? Bakit hindi ko napansin na siya ay kasal o hindi man lang sumagi sa isip ko na siya ay isang ama na? Ang buong akala ko, siya ay lalaking matanda na at naghahanap ng asawa. Ngunit, hindi pala. Inuna ko ang pakinggan ang bugso ng puso ko kaysa ang kilalanin siyang mabuti. Ang tanga mo, Jelen, sambit ko sa sarili ko. Subalit, siya ay lumuhod sa harapan ko, humingi ng patawad at nangakong papanagutan niya ang kanyang responsibilidad. Binanggit din niya na nag-iintay siya ng tamang panahon upang hiwalayan ang kanyang legal na misis at ipinangakong kami ay magsasama. Bigyan ko lamang siya ng palugid. Dahil mas nangunguna pa din ang aking emosyon, pinili ko siyang patawarin. Marahil sa dulo ng aking utak, kailangan ko ang tulong niya sa pagpapalaki ng bata. Wala akong sapat na ipon at tumutulong pa din ako sa mga magulang ko, kaya kailangan ko pa siya. Sa ayaw man at gusto ko, nagbunga ang aming pagmamahalan at dito nagsimula ang buhay ko bilang isang kerida. Kasama sa kanyang pangakong responsibilidad ang pagbibigay din ng sustento sa akin, gaya ng pagbabayad sa isang apartment na tinutuluyan ko at maging ang pagbukas ng sarili kong negosyo na pwede kong pagkakitaan din. Napili niya ang negosyong franchise ng siomai. Nais niya sanang ilagay ang cart na ito sa loob ng isang shopping mall, pero ito ay aking tinutulan at iminungkahi na ilagay ito malapit sa opisina o hindi kaya sa mga paaralan. Ang unang taon sa pagnenegosyong iyon, ang kita mula dito ay hinahati sa kanyang ipinangpuhunan at yung kalahati naman ay para sa akin mula sa panggastos ko, sa pagbigay ko ng suporta sa aking pamilya sa probinsya at kaunting ipon para sa darating ng araw ng aking panganganak. Ipinakilala ko din siya sa aking mga magulang pero intensyon naming inilihim ang tungkol sa kanyang unang pamilya. Hindi ko mapigilang mahiya dahil pinayuhan kami ng mga magulang ko na kami ay magpakasal. Ayaw daw nila ang kanilang anak ay isang disgrasyada at magpalaki ng anak na mag-isa. Kaya kahit wala pa akong malinaw na kasagutan hinggil doon, ipinangako ko sa mga magulang ko na kami ay magpapakasal ni Fernan. Sa paglipas ng panahon, hindi ko mapigilan na maawa sa sarili ko dahil ganito pala ang pakiramdam ng isang kerida. Nag-iintay ka kung kailan siya darating para ilaan sa iyo ang oras niya, na hindi mo siya matawagan kung kailan mo siya nais tawagan. Na kailangan pa ng kanyang senyales o siya ang unang makikipag-ugnayan sa iyo. At higit sa lahat, hindi kanya prioridad. Sa kabila ng mga negatibong ito, hindi ko maunawaan sa sarili ko kung bakit pinili kong manatili. Ang puso at utak ko ay taliwas, ngunit parating nananaig ang damdamin ko kaysa ang isip ko. Habang nagbabantay ako ng food cart, marahil nagdadalang tao, hindi ko mapigilang maging emosyonal. Hindi ko mapigilan na magselos, ngunit ang agam-agam na ito ay bigla-bigla na lang nawawala.
Sa oras na siya ay kayakap ko. Sa oras na siya ay nasa tabi ko. Lalo na madalas niyang sinasabi na hindi niya mahal ang kanyang misis kundi ako ang nasa puso niya. Na ang tanging mga anak niya ang dahilan kung bakit siya nananatili doon. Sa mga paliwanag niyang ito, hindi ko alam kung bakit ang bilis kong paniwalaan ang mga sinasabi niya. Ang bilis kong kumbinsihin ang sarili ko na may susunod pa naman, di bale baka kailangan pa niya ng oras sa isip-isip ko. Kasabayan din ito, nakikita ko din sa kanya na pinapangatawanan niya ang pagiging responsable. Na sa bawat araw ng pagpapacheck up ko sa doktor, nandoon siya at sinisigurado ang maayos na kalagayan mula sa bata at maging ako. Nariyan din siya nung araw na ako ay nanganak. Hindi man siya natulog doon sa gabi, pero nandoon siya sa tabi ko at sinuportahan ako. Lumipas muli ang panahon, 2 taon na ang aming anak. Naakala ko sa panahong ito, siya ay makikipaghiwalay na. Ngunit marami siyang dahilan na kailangan pa niya ng panahon na hindi ganoon kadali at sana intindihin pa siya. Malumanay ang kanyang tono ng pananalita na parang awang-awa. Kung minsan, nais kong batukan ang sarili ko dahil bakit ganon? Sa oras na nakiusap siya na malumanay ang kanyang pananalita, ako ay bumibigay. Ako ay nadadala niya sa kanyang mga salitang binibitawan na animoy ako ay tunay na nagayuman ito. Sa tuwing binabanggit niya ang mga anak niya sa una, hindi daw niya magawang masaktan ang mga ito, lalo na ito ay mga musmus pa lang. Natiyak na maapektuhan ito sa oras na malaman nila ang totoo. Kaya naman muli ko siyang inintindi, pero ang pag-iintay ko ay may hangganan. Naisip ko, bakit hindi maiwan ni Fernan ang misis niya? Kung sa pagmamahal, ang madalas sabihin sa akin ni Fernan ay hindi na niya ito mahal. At kung wala ng pag-ibig ang namamagitan sa kanila, kung ganoon din ang kanilang sitwasyon, bakit hindi magawang palayain si Fernan ng kanyang unang misis? Bakit siya nagtsatsaga na makisama? Kung sa mga anak naman, pwede pa din siyang maging ama, gaya ng ginagawa niya sa anak namin. Sa pagkakataong ito, hindi ko na maintay si Fernan at baka kailangan niya ng tulong ko. Kaya napagdesisyonan kong ako na mismo ang haharap sa tunay na misis niya upang ipagtapat ang totoo para makalaya na din ako sa ilang taong pag-iintay. Sa katunayan, ang makalaya kaming lahat, ang maayos ang gulong ito. Inalam ko ang tungkol sa kanyang unang misis at kung saan sila nakatira. Nung nakita ko ang bahay nila, malaki at base sa itsura nito, dito ko napagtanto na mayaman si Fernan. Sa isip ko, baka dahil sa estadong mayaman si Fernan kaya ayaw makipaghiwalay ng misis niya. Isinantabi ko ang naisip ko dahil nagtungo ako doon upang isakatuparan ang pakay ko. Kaya naman huminga ako ng malalim at hinanap ang legal na misis ni Fernan. At nung oras na nakaharap ko siya, ako po si Jelen, si Fernan ang ama ng aking anak. Pakiusap po para sa ikatatahimik ng lahat. Hiwalayan niyo na po si Fernan. Wika ko. Inaasahan ko na sasampalin niya ako, magsisisigaw o magagalit siya. Handa kong harapin, lunukin at tanggapin ang lahat ng iyon. Magtagumpay lamang ako na kumbinsihin siyang makipaghiwalay. Ngunit ang reaksyon niya, imbes na galit, bigla siyang tumawa ng napakalakas. Hanggang sa ito ay naging halakhak. Hindi ko mapigilang mawari dahil hindi iyon ang inaasahan ko sa kanyang reaksyon. Na sa kanyang paghalakhak, ipinapalabas na lamang na ako ay mukhang katawa-tawa. Kung gaano siya katagal na tumatawa, ganoon din lumiliit ng lumiliit ang tingin ko sa aking sarili. Ayaw kong makita ang pagmumukha mo, maamoy ang masangsang mong amoy o maramdaman ang aura mo. Manong, pakikaladkad nga ang babaeng ito sa labas. Wika niya ng matigas, sabay tumalikod at nagpatuloy sa kanyang pagtawa at nagsalita pa ng, "Stupid ang babae?" Nagpumiglas ako ng kaunti pero yung lalaking tinawag niya, mahigpit ang pagkakahawak sa aking braso at inakay ako palabas. "Ma'am,
Huwag na po kayong babalik. Huwag niyo na pong kalabanin ang amo ko. Di po kayo mananalo. Pagbabanta nito, sabay iling ng kanyang ulo. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Dahil ang nasa isip ko lamang sa kanyang pagkilos na iyon, sa paghalakhak niya, ako ay kanyang minaliit at tinapakan. Napakababa ng tingin ko sa sarili ko. Mababa na nga noon. Pinalala pa ito ng babaeng iyon. Hindi ko mapigilang sampalin ang sarili ko dahil bakit humantong ang buhay ko sa ganito. Isa nga akong tunay na kerida dahil nagawa kong komprontahin ang legal na misis para lang hiwalayan ito. Na ako, ang sarili ko na handang sirain ang buhay ng isang pamilya para lamang sa sarili ko. Lahat nga ba ng ito ay may halaga? Lahat nga ba ng ito ay may katuturan? Mga tanong ko sa sarili ko. Maling-mali ang ginawa ko at kung ano ang nararamdaman ko ay sa tingin ko, parusa na ito sa akin. Ang akala kong makatulong sa pagkumpronta sa Mrs. na Fernan ay nagpalala pa ito ng sitwasyon. Nung dumating si Fernan, galit na galit ito at dito ko nalaman ang totoo. Alam mo ba kung bakit hindi ko magawang makipaghiwalay sa kanya? Pera! Pera ang dahilan! Hindi ako ang mayaman. Misis ko ang mayaman. Bakit ka hindi makapaghintay? Bakit nagdesisyon ka ng sarili mo? Pwede naman tayong magsimula. Meron tayong food cart. Pwede natin iyon pagsikapan. Mahinahon kong sambit. Sa tingin mo ba, yung kita sa food cart sapat na? Ang laki ng gastos mo at yung perang ginagamit ko para ibigay sa'yo, nanggagaling yun sa pera ng misis ko. Anong katangahan ang ginawa mo? Eto ngayon, pinalayas niya ako sa bahay. Nakakabwisit ka? Mag-intay ka. Ang sarap mong sampalin, sagot niya. Mali na naman ang akala ko. Akala ko, misis niya ang nakadepende kay Fernan. Yun pala kabaliktaran. Dito din ako nag-alala na wala din akong ipon. At tama din si Fernan dahil ang kita sa siomai ay hindi rin sapat. Bagamat kami ay nabawasan ng kita, parte ng puso ko ay masaya dahil kasama ko na si Fernan. Nasa amin na siya mag-ina natutulog, nakatira at nakikita ko na naglalaan siya ng oras para sa kanyang anak. Para sa akin, kahit mali ang katwiran ko, ang makita kaming buo ay sapat na ito para sa akin. At humingi din naman siya ng tawad sa kanyang paninigaw dahil siya ay nabigla. Kaya naman, nagkapatawaran kami sa isa't isa. Ang masayang buhay na ito ay tumagal lamang ng halos kalahating taon. Sinabi ni Fernan na kailangan niyang manirahan sa bahay ng kanyang mga magulang dahil ang kanyang ina ay may malubha ng karamdaman. Hindi ako maaaring magpakita doon dahil hindi nila alam ang tungkol sa aming relasyon. At hindi din pwedeng ibunyag dahil baka mas lalo pang magpalala sa sakit ng kanyang ina. Pagkaalis niyang iyon, dito ko napagtanto na hindi pa din kami tuluyang malaya. Isa pa din akong kirida na laging pangalawa o pangatlo sa listahan. At simula nung umalis siya, nagpatuloy pa din ang aming relasyon alang-alang sa aming mga anak. Sa pagkakataong ito, itinuon ko ang aking atensyon sa negosyong food cart. Sinikap na mag-ipon ang mag-ipon bago umalis si Fernan at kasabayan nito, nabuntis akong muli sa aming pangalawang anak. Bibihira man kaming magkita, pero hindi naman tumitigil ang sustentong binibigay niya para sa amin kada buwan. Sa pagdaan ng mga taon, maayos naman ang aming relasyon. Regular siyang bumibisita sa amin at nakakahiyamang aminin, palagi akong nasasabik sa tuwing siya ay uuwi sa amin. Palagi akong nag-aasikaso ng mga paborito niya, pinagsisilbihan at pinapasaya. Masaya din ako kahit papaano nahati ang oras niya sa amin, sa mga magulang niya at sa mga anak niya sa una. Ang mahalaga, hiwalay na sila ng kanyang misis. Sa isip ko, may kaunti akong pagkapanalo. Hanggang sa isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi ko sinasadyang nakita ang dati niyang misis sa loob ng isang shopping mall. Batid kong nakilala niya ako dahil sa pagkakataong ito, nakatitig siya sa akin at nagtungo papunta sa direksyon ko. Ang liit talaga ng mundo, napapaligiran ng mga estupid ang mga babae. Pag-iinsulto niyang sambit.
Hindi ko maiwasang maasar at hindi ko hahayaang maliitin niya akong muli. Huwag kang mag-alala, maayos kami. Wika ko nang nakangiti. Ano? Kayo pa din? Tanong niya nang may pagkagulat. Matagal na kayong hiwalay, di ba? Sagot ko. Kitang-kita na nang gagalaiti siya sa galit at iniintay ko siyang sumagot pero mas pinili niyang tumalikod at umalis. Bigla akong napaisip. Ibig sabihin, hindi sila hiwalay gaya ng inaakala ko kung ganon ang reaksyon niya. Nagsinungaling si Fernan sa aming dalawa at ang ibig sabihin din nito, hindi siya nakatira sa bahay ng kanyang mga magulang. Bumalik siya sa una niyang pamilya. Para akong pinalo ng kawali sa ulo dahil ngayon ko lang napagtanto na hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya ang maging kirida at nais nang wakasan ang aming anumang relasyon. Ngunit nung nakita ko ang mga anak ko, paano sila? At dahil sa insidenteng iyon, dumating sa bahay si Fernan na nagsisisigaw na sinira ko ang buhay niya. Na kaya siya bumalik sa asawa niya dahil ayaw ng misis niyang mapahiya at maapektuhan ang kanilang mga anak. Puro anak mo sa una ang iniisip mo. Paano naman ang mga anak mo sa akin? Hindi mo ba sila naiisip? Malumanay kong sumbat. Hindi ka pa ba masaya na nagbibigay ako ng sustento? Bakit hindi mo magawang itikom ang bibig mo? Galit niyang sambit at saka umalis ng bahay. Kasabayan nito, nalaman din ng mga magulang ko ang totoo at maging sila ay ayaw akong kausapin dahil isa daw akong babaeng walang moral. Grabing paghuhusga ang natanggap ko. Pero ang lahat ng ito, ako ang may kasalanan. Na wala akong dapat sisihin dahil kung noon pa lang lumayo na ako, kung noon pa lang na natuklasan kong may asawa siya, hindi ko na sana ipinagpatuloy. Pero ako ay naging mahina dahil mas inisip ko na dumepende sa kanya at pera at ang pangangailangan ng anak ko. Pero mali po ba ang ginagawa ko para sa mga anak ko? Ang tanong na ito ay ako rin ang sumagot na kahit balibaliktarin ko ang mundo, ang pakikipag-apid ay walang magandang idudulot. At ngayon ko na siya pinagbabayaran sa matagal kong kinunsinte ang maling pag-uugaling ito sa sarili ko. Dito ko din napagtanto na marahil hindi ako tunay na mahal ni Fernan, na matagal ko nang alam pero mas pinili kong magbulag-bulagan dahil ang totoo, ang tunay na mahal ni Fernan ay salapi. Hindi ko alam kung paano muli magsisimula pero ang pakikipaghiwalay kay Fernan ay unang hakbang upang mawakasan ang yugto ng aking buhay na pagiging isang kirida. Sa ngayon, lumipat kaming mag-iina sa ibang tahanan upang lumayo sa mga taong kami ay hinuhusgahan at maging sa kanilang ama. Hindi ko naman ipagkakait kay Fernan ang mga anak ko, pero hanggat hindi niya hinahanap ang mga anak ko, pansamantala muna kaming lalayo at mananahimik. Batid kong balang araw, paglaki ng aking mga anak, maaari o malaki ang posibilidad na maging sila ay magalit sa akin dahil sa aking ginawa. At upang pagbayaran ang kahihiyang dulot nito sa kanila, pagsisikapan kong maitaguyod sila, mabigyan ng magandang edukasyon at buhay kahit papaano. Ikinukonsidera ko pa rin ako ay isang maswerte dahil na ipagpapatuloy ko ang pagtitinda ng siomai na bumubuhay sa aming mag-ina. Sa karanasang ito, hindi ko na maibabalik ang nakaraan dahil palaging nasa huli ang pagsisisi. Kaya naman sa bunso kong anak na babae, ipinapanalangin ko na sana hindi niya maranasan ang naranasan ko. At kasama sa aking penitensya ang paglapit ko sa Panginoon upang mabigyan ako ng kapatawaran at kapayapaan sa aking puso. Pangalawang video. Nung ako ay nakatapos at nagkaroon ng trabaho, isa ako sa mga lalaking naghangad din na magkaroon ng pamilya. Ito din ang baon ko noong ako ay lumalaki sapagkat ang katungkulan ng isang lalaki sa mamamayan kapag nagkaroon na ito ng pamilya ay haligi ng tahanan. At upang magampanan ng maayos ang tungkuling ito, kinakailangan na meron akong matatag na pinagkukunan ng salapi. Naisip ko na noon na magnegosyo. Ngunit wala ni isa sa pamilya na kinalakihan ko ang merong karanasan sa negosyo.
Lahat kami ay regular na manggagawa na sumasahod kada buwan. Merong mga benepisyo, tapat na nagbabayad ng buwis at nakakapag-ipon para sa mga nais naming bilhin at ipundar. Bukod dyan, hindi naman ako naging mapili pagdating sa babae. Pero hindi ko lamang na iprioridad ang pakikipagrelasyon o pumasok sa relasyon habang ako ay wala pang permanenteng trabaho. Ang plano kong magpakasal at maghanap ng babaeng makakasama ko habang buhay ay pansamantala munang nahinto nung naranasan ko na ang kumita ng sarili kong pera. Sapagkat napagtanto ko na hindi lamang agad ang paghahanap ng pamilya ang makakapagbigay sa akin ng ligaya, kundi ang unahin ang aking sarili. Nagsimula ito nung nagkayayaan ng aking mga kabarkada ng kolehiyo na magpunta kami sa isla ng Palawan. Sa unang pagkakataon, nakapaglakbay ako sa ibang lalawigan at dito, iminulat ang kaisipan ko na palawakin pa ang aking kaalaman sa pamamagitan ng pagbisita sa iba't ibang lugar, mapalokal o internasyonal. Ang ganda ng yamang dagat, malinis na dalampasigan, malinaw na tubig, at marami ding iba't ibang makukulay na korales at isda. Tila ba, para akong nasa loob ng isang aquarium na lumalangoy din kasama nila. Dito nagsimula ang hilig kong lumangoy. Nag-aral akong mag-scuba diving at binisita ang iba't ibang lugar sa bansa na popular sa yamang dagat. Sa paglalakbay na ito, nakasalamuha ko ang iba't ibang klase ng tao. May mga dayuhan din at ang masaksihan kung paano sila mag-isip na may malawak na panunuri at pananaw na nagbigay din sa akin ng ideya na mag-isip din ng kritikal, maging mapanuri at lohikal. Ang kaugaliang ito ay nagamit ko din sa aking pagtatrabaho. Na sa tingin ko isang kalamangan upang ako ay mas maging mahusay at magaling sa larangang na napili kong trabaho. Ganito tumakbo ang buhay ko, pinagsasabay ang mga hilig at ang aking trabaho, hanggang sa merong oportunidad na nagbukas sa akin at ako ay nakapasok sa isang malaking kumpanya sa ibang bansa para mapalago at mapaghusayan ko pa ang aking karanasan bilang software engineer. Mahigit 7 taon akong bilang OFW at dito ko mas naranasan ang maglakbay sa iba't ibang bansa kapag meron akong pagkakataong magbakasyon. At nung matapos na ang ika-3 kong kontrata, dito na din ako nagdesisyong bumalik sa bansa. Sa mga panahong ito, halos lahat ng mga kaibigan ko ay ikinasal na at meron na ding sariling pamilya. Naisip ko din na maraming taon na din akong nagsaya bilang mag-isa at na-enjoy ang aking panahon. At tamang-tama na din ang edad ko dahil ako ay nasa 30 na, edad para maghanap ng karelasyon na makakasama ko habang buhay. Hindi rin ako nangamba sa aking trabaho dahil batid kong hindi ako mahirapan na maghanap ng kumpanyang tatanggap sa akin, lalo na sa larangan ng aking propesyon. Sa kumpanyang bago kong pinasukan, dito ko nakilala si Jennifer. Siya ay nagtatrabaho sa information desk sa lobby ng opisina. Unang kita ko pa lang sa kanya ay ang unang araw ng aking interview ay napansin ko na kaagad ang kanyang ngiti. "Hello sir, how may I help you?" Wika niya nang nakangiti. Nakita ko din na nakangiti ang kanyang mga mata na tila ba nagpawala ng kaba ko nung araw na iyon. Pakiramdam ko, nagbilang anghel siya nung araw na iyon dahil nasagot ko ng may kumpiyansa ang mga tanong na nag-i-interview sa akin at ako ay natanggap sa trabaho. Nung nagsimula akong pumasok sa umaga pa lang, pagpasok ko sa lobby, siya na ang nakikita ko. Binabati ng nakangiti ang mga papasok doon. Meron siyang aura na hindi masungit, mabait at mahinhin, bagay na isa sa mga katangian na gusto ko sa isang babae. May mga naging karelasyon naman ako noon pero sa pagkakataong ito, hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkatorpe at hindi ko siya kaagad na ayang ligawan. Masaya na ako kapag nakikita ko siya bago ako magsimulang magtrabaho.
Marahil isa sa mga dahilan ay nais ko munang tiyakin na wala siyang nobyo o asawa. Mahirap na ang bigla-biglang papasok sa isang relasyon at bandang huli ay magsisi. Lalo na batid ko na siya ay mas bata sa akin ng halos 5 taon at ang hinahanap ko sa relasyon ay ang pangmatagalan, hindi yung fling lamang. At isa pa, nag-iintay din ako ng pagkakataon upang magsimula kami kahit magkaibigan man lang. Hanggang sa dumating ang oras na iyon, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap. Isang araw, nakita ko siya sa isang mall kung saan ako ay naroroon. Nakita ko siya sa isang bookstore. "Oh, Miss Jennifer?" Bigla kong sambit. "Oh, hello sir." Sagot niya nang nakangiti. Bigla akong nakaramdam ng hiya sapagkat hindi ko inaasahan na ang tawag niya sa akin ay sir. Kaya naman, nahihiya akong sinabi na, "Call me Vin kaysa sa sir, wala naman tayo sa office." "Okay po," maigsi niyang sagot. "May kasama ka ba?" Tanong ko. "Wala po, ako lang mag-isa," tugon niya. "Nag-lunch ka na? Gusto mo, sabay na tayo?" Paanyaya ko. "Okay po, basta sa presyong pangmasa lang yun lang kasi ang budget ko." Nakangiti niyang wika. "Oh sure, and no worries, my treat," sagot ko. Siya ang pinapili ko ng makakainan namin at pinili niya ang isang Filipino restaurant at ang presyo ay hindi kamahalan. Kahit na ilang beses kong inulit na huwag siyang mag-alala sa presyo, pero iyon pa din ang pinili niya. Hindi siya nagpakita ng gahaman o pananamantala. Kaya naman sa isip ko, plus bonus points iyon sa kanyang katangian. At habang kami ay kumakain ng tanghalian, nagbigay siya ng maikling kwento tungkol sa kanya. 3 taon na siyang nagtatrabaho bilang information desk sa kumpanyang iyon. Dahil nagkasakit ang kanyang ama, kinakailangan niyang huminto sa pag-aaral sa kolehiyo para makapaghanap ng trabaho. Balak daw niyang magtapos ng pag-aaral kapag sila ay nakaluwag-luwag at nakaipon. Matapos naman ang tanghaliang iyon, nagsabi siya na, "May time ka pa ba para mag-coffee? Treat ko." Wika niya sabay ngiti. Hindi ko na pinalampas ang pagkakataong ito at sinunggaban ko na ang pagkakataon. Sa karagdagang oras na inilaan para sa aming dalawa, dito ako nagbitaw ng maraming jokes para makita ang kanyang ngiti na hindi ako nagsasawang pagmasdan. Nakakagaan kasi ng pakiramdam o nakakahawa ang kanyang dalang positibong enerhiya. At isa pa, gustong-gusto ko ang kanyang reaksyon at pagkamangha sa tuwing nababanggit ko ang mga karanasan ko sa pamumuhay ko sa ibang bansa at sa pagbisita ko sa iba't ibang lugar. Naghiwalay kami ng araw na iyon na dala ko ang ngiti hanggang sa aking pagtulog. At iyon din ang unang araw na napanaginipan ko siya. Dito na ako nagdesisyong umakyat ng ligaw sapagkat siguradong akong siya ay single. Kaya naman kinabukasan ding iyon, nais kong kunin ang kanyang numero. Pero wala siya nung araw na iyon at maging nung sumunod na araw. Dito ko napag-alaman na siya ay biglang naka-leave dahil ang kanyang ama ay pumanaw. Nais ko man siyang damayan. Nais ko mang magbigay ng abuloy o ng tulong ng personal. Ngunit naiparating ko lamang ang aking abuloy sa pamamagitan ng isang solicit na ginawa sa opisina. Dahil sa nangyari, ipinagpaliban ko muna ang pakay ko at bigyan siya ng pagkakataong magluksa at makabalik sa trabaho. Nung dumating ulit ang pagkakataon, matapos kong personal na nakiramay sa kanya, sinubukan ko ding hingin ang kanyang numero at ito ay kanyang binigay. Sa pamamagitan ng pagtawag o text, nagpatuloy ang aming komunikasyon ng madalas. Nung pumayag siya sa paanyaya ko na manood kami ng fireworks display, nagpareserba ako sa isang kainan na mayroong magandang view at dito ko inamin sa kanya na nais ko siyang ligawan. Tumango siya bilang pagsisimbolo na pumapayag siyang ligawan ko siya. Simula noon, bago ako pumasok, nagdadala ako ng maliit na bagay gaya ng mainit na kape, kung minsan naman tsokolate, at nung araw ng mga puso, binigyan ko siya ng magandang tungkos na mga rosas. Nung pagbigay ko sa kanya nito,
Hindi niya mapigilang maging emosyonal dahil ito daw ang unang beses na nakatanggap siya ng bulaklak. Hindi ko mailarawan pero ito pala ang pakiramdam ng isang babae sa oras na makatanggap sila ng bulaklak. Hindi ko mapigilang mapangiti at kilingin. Mahina niyang wika. Para sa'yo, bukod sa Valentine's Day, reregaluhan din kita ng bulaklak sa tuwing kaarawan mo at iba pang okasyong naayon dito. Mahal kita, Jennifer. Malambing kong wika. Oo, Vin. Sinasagot na kita. Dahil maging ako, meron na ding nararamdaman sa'yo. Sagot niya. Nung oras na marinig ko ang katagang oo, iyon na ang pinakamasayang araw ko. Hindi ako makaimik, bagkus napayakap ako sa kanya ng mahigpit. Ilang buwan man ang inintay ang marinig ang kanyang sagot ay sulit na sulit ito. Naging maganda ang takbo ng aming relasyon at ipinakilala niya din ako sa kanyang ina at ang kanyang bunsong kapatid. Hindi pangkaraniwan ang pagitan ng kanilang edad na halos 2 dekada, 17 taon ang eksaktong numero ng pagkakaiba ng kanilang edad. Nung yumao na ang kanyang ama, siya na ang sumalo ng lahat ng bayarin at siya na din ang sumalo ng lahat ng responsibilidad sa kanilang pagsustento. Nagagalak ako dahil napagsasabay niya o nahahati niya ang oras sa kanyang trabaho, sa kanyang pamilya at sa akin. Kaya habang tumatagal, mas lalo akong napapamahal sa kanya. Nakasundo ko din ang kanyang cute na kapatid na batang babae. Hindi ko maipaliwanag pero maganda ang pakiramdam ko sa bata. Marahil nais kong mag-practice kung paano makipagsalamuha sa mga bata o kung paano sila kausapin. Kuwela at masayang kausap ang bunsong kapatid ni Jennifer. Masasabi kong napakabibong bata. Kapag nakikita ko si Jenny Ann, mas lalo lamang nito na kinukumbinsi na nais kong magkaroon ng anak at nais kong magkaroon ng pamilya. Dahil sa ganda ng aming relasyon, siya na din ang nais kong pakasalan. Nagdesisyon ako na mag-propose sa kanya at nung kanyang kaarawan, simple lamang ang aking proposal. Ginanap ko ito sa isang coffee shop na madalas naming puntahan. Mahilig siya sa kape at nabanggit niya sa akin na tanging ang pagbili ng kanyang paboritong kape na lamang na paglalaanan ang kanyang sahod para sa kanyang sarili. Bit-bit ang kanyang paboritong caramel macchiato. May nakalaso na pula at sa ribon nito nakasabit ang isang tag na nakatali din ang isang singsing. Jennifer, nung araw na binati mo ako sa labi, nakuha mo na ang loob ko gamit ang iyong ngiti. Magmula noon, ikaw na ang nagbibigay gana sa aking araw kapag ako ay papasok. At nung ako ay naging kasintahan mo, nakilala ka. Hindi mapapantayan ang kaligayahang nararamdaman ko. At ayaw kong tumigil ito, kaya kung iyong mamarapatin, hinihingi ko ang iyong kamay upang maging aking kabiyak at makasama ka habang buhay. Sambit ko. Tinanggal ko ang pagkakatali sa singsing at isinuot ito sa kanyang daliri. Nakita ko ang pagpatak ng luha sa kanyang pisngi at naluluha niyang isinagot ang oo. Sa aming pagpapakasal, hindi siya humiling ng magarbong kasal gaya ng pagsuot ng trahe de boda, ikasal sa harapan ng pari, may reception at iba pa. Bagkus, mas pinili niya na ikasal kami sa West at ganapin ang aming reception sa isang maliit na kainan bilang salo-salo. Hindi mawala sa isipan ko na isa akong mapala dahil bukod sa mabait siya, hindi din siya interesado sa mga material na bagay. Masinop sa salapi, masipag, mapag-alaga sa pamilya at responsableng kapatid. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang kislap sa tuwing siya ay nagkukwento hinggil sa pag-aalaga sa kanyang kapatid, ang pagpalit ng lampin, ang pagpapahele at ang pagpapakain at iba pa. Kapag kami ay may date, paminsan-minsan bumibili siya ng pasalubong para dito. Kaya sa tingin ko, alam kong magiging mabuti siyang ina. Nung ikinasal kami, ang akala ko magkakaroon kami kaagad ng anak dahil nais ko kaagad bumuo ng pamilya. Pero mukhang taliwas ito sa misis ko dahil sabi niya hindi pa siya handa at kung nais ko daw ng bata, bakit hindi ako makipaglaro sa kanyang kapatid o maglaan ng oras dito?
Pareho lang naman daw iyon. Nagsisiping naman kami pero walang nabubuo at aminado naman siya na hindi pa siya handa. Ngunit ako ay atat. Pakiramdam ko unti-unti akong pinaparusahan habang nag-iintay ng mga araw. Kaya kahit anong pilit ko, hindi ko siya mapapayag na bumuo kami kaagad. Inamin naman niya na nais niyang magkaanak kahit pa noong bago pa kami ikasal. Pero sabi niya sa tamang panahon. At hindi ko matukoy kung kailan ang sinasabi niyang sa tamang panahon. Kaya wala akong magawa kundi mangulit hanggang sa nalaman namin na ang biyenan kong babae ay kailangang operahan sa puso, na meron siyang preparasyong gagawin at madalas na magpupunta sa ospital para sa mga laboratorio at iba pa bago siya itakda sa araw ng kanyang operasyon. Dahil walang mag-aalaga sa bata, pansamantala muna kami ang mag-aalaga dito. Isang araw, pagkahatid ko kay Jenny Ann sa eskwelahan, naimahe ko din ang sarili ko na nais kong gawin ito sa sarili kong anak balang araw. Mahal, nung hinatid ko yung kapatid mo at tiningnan ng iba pang mga magulang, napansin ko ang sarili ko din na nakangiti. Masarap sa pakiramdam. Ngayon, alam ko na handa akong magkaroon ng sarili kong anak. Wika ko. Kita ko sa kanyang muka ang pagkairita at pabalang na sumagot na, kung ganun pala, bakit di mo alagaan ang kapatid ko na parang tunay mo ding anak? Kapag nakita ko na maganda ang resulta, sige, papayag akong magkaanak tayo. Sige ba? Cool. Bigla kong sambit. Nakita ko sa kanyang itsura ang pagkabigla at sumagot siyang muli na, nagbibiro lang ako, hindi yun ang... Pero, hindi ko na siya hinayaan na magpatuloy at sumabat ako. Okay lang. Sa akin okay lang. Magandang pagkakataon din ito dahil may sakit ang nanay mo. Kasundo ko naman si Jenny Ann. Gusto ko din siya. At pwede natin siyang palakihin at alagaan na parang sarili nating anak. Ikaw din naman ang nagsusustento dito. Pag-isipan pa natin ito ng mabuti. Totoo at seryoso ako. Okay lang sa akin kung okay lang din sa'yo. Paliwanag ko. Hindi siya makakibo o makasagot marahil nag-iisip din siya na may katuturan ang aking sinabi. Sa operasyon sa puso ay kailangan ng buwan bago ito maghilom ng tuluyan upang makabalik sa dating mga gawain na hindi na mabibigat at merong kaakibat na pag-iingat. Dahil dito inilipat namin sa mas malapit ang paaralan ni Jenny Ann na malapit sa aming tahanan para mas madali siyang mahatid o sundo sa kanyang eskwelahan. May edad at meron pang karamdaman ang biyenan ko, maliit lamang na bagay ito at isa pa, maaari naman kaming bumisita sa kanyang bahay para makita ang kanyang bunsong anak. Pansamantala habang siya ay nagpapagaling. Nung sinabi namin sa biyenan ko ang plano namin, hindi naman siya tumutol at pumayag ito na nangyari ito bago pa ang nakatakda niyang operasyon. Ang tanging nagbago lamang sa rutina namin sa bahay ay nadagdagan kami sa bahay. Sa tuwing kami ay lalabas, mamamasyal, lahat naman ay nag-e-enjoy ako. Nag-file ng leave ng 2 linggo ang misis ko para magbantay sa ospital at alagaan ang kanyang ina. Sa paglipas ng panahon, maayos naman ang naging lagay ng aking biyenan. Bagamat kinakailangan pa niya ng karagdagang panahon sa pagpapagaling, ang mahalaga, matagumpay ang kanyang operasyon. Sa ilang buwang pagtira ng kanyang bunsong kapatid, sa palagay ko ito ay naging komportable. Sapagkat isang beses habang inaasikaso ng misis ko ang kanyang kapatid sa pagpapaligo, narinig kong sinabi ng bata na, "Pwede na kitang tawaging mama?" Hindi ko man narinig ang sinagot ni Jennifer, pero narinig kong muli na binanggit niya na, "Mama? Tapos si Kuya Vin, Daddy? Isa na tayong pamilya?" Hindi ko iyon binigyan ng ibang dahilan marahil sa murang isip ng bata kung ang atin niya ay madalas mag-alaga sa kanya, ang pagiging malapit nito ay hindi nalalayo kung ikukumpara sa isa ring nanay. Nadama din ni Jenny Ann sa kanyang ate ang pagmamahal na ganito kaya nais niyang tawaging ganoon. At sa akin naman wala ding problema pero ang kakaiba lang dahil magkapatid silang dalawa. Nagtungo kaming 3 sa isang mall upang mamili ng mga dadalhin sa bahay ng aking biyenan nang bigla akong tawagin ni Jenny Ann ng, Daddy, can I buy this?" Tumatakbo papunta sa direksyon ko.
Tumango lamang ako at ipinagkibit balikat. Nakita kong tiningnan ng misis ko ang reaksyon ko at dahil hindi ko ito binigyan ng pansin, nagpatuloy siya sa kanyang pamimili. Marahil, nawala ang kanyang pag-aalala na magagalit ako o hindi ko magugustuhan ang sinabi ng kanyang kapatid. Matapos naming mamili, namasyal kami saglit at hawak ni Jenny Ann sa kanyang mga kamay ang aming kamay. Sa kanan ako, sa kaliwa naman ang misis ko. Jennifer? Bigla kaming may narinig na may taong tumawag sa kanya. Lumingon ang misis ko at nagsalitang muli. Jennifer? Oo, ikaw nga. Long time no see. Dagdag nito, sabay tiningnan ako at yung bata. Ay wow, ang laki mo na. Wika niya sa bata. Ang swerte mo. Nakahanap ka ng lalaking magmamahal sa'yo. Bibihira lang ang ganyan. Tugon niyang muli kay Jennifer. Ang babaeng nakita namin sa mall ay dating kaklase ni Jennifer sa sekundarya. At kakalipat lamang nito malapit sa lugar na iyon dahil meron siyang pangalawang pwestong nirerentahan sa nasabing mall at nagtitinda siya ng snack sa food cart. At inanyayahan kaming bumili at tikman ang kanyang tinda. Nauna kami ni Jenny Ann na umuwi ng bahay ng biyanan ko dahil ang misis ko ay may dinaan ng butika dahil may nakalimutan kaming bilhing gamot. Habang papasok ako ng bahay, narinig ko bigla na, Opo Lola, okay naman po ako, sambit ni Jenny Ann. Anong Lola? Tanong sa kanya ng kanyang ina. Kasi si ate ang tawag ko sa kanya mama, sagot nito. At bigla akong umubo para malaman nilang nandoon ako at narinig kong mahinang sinabi ng biyanan ko sa bata na itigil niya iyon. Kahit ako mapapatanong bakit ganoon ang tawag ng bata. Hindi kaya nag-iimahe ito at naglalaro at kasama kami sa laro niya na roleplay. Kakaiba nga iyon pero hindi ko ito muling pinagbigyan ng pansin. At nung hapong iyon, lahat sila ay natutulog. Naisipan kong bumili ng alak sa malapit na mall at habang namimili ako ng pulutan, naalala ko yung kaibigan ng misis ko. Masarap ipang pulutan ang siomai kaya dadaan ako upang bumili. Nakita ko ang isang tauhan niya at papaalis na ako nang makita kong muli ang kaibigan ni Jennifer. Oh, ikaw yung asawa ni Jen, di ba? Salamat sa pagbili. Ang huli kong kita sa kanya noon bago siya lumipat. Hanga ako sa'yo dahil tanggap mo siya at ang kanyang anak, ang buti mong tao. Salamat ulit, sa uulitin na, wika niya. Bigla akong napatulala at ang ngiti ko ay biglang nawala. At nung nagpaalam na ang may-ari, napatango lamang ako. Totoo ba ito? Parang hindi. Wala naman akong nakitang bakas na stretch mark sa kanyang tiyan. Imposible. Pero wala din namang dahilan yung kaibigan niya para magsinungaling. Hindi kaya nagsasabi ng totoo ang bata? Kaya mama at lola ang tawag niya sa kanila? Yan ang tumatakbo sa isip ko. At upang mawala ang aking agam-agam, kailangan kong komprontahin siya hinggil dito. At imbes na umuwi, napainom ako ng ilang bote ng serbesa sa loob ng isang kainan. Ang daming pumapasok sa isip ko. Pero nakakalito dahil sa birth certificate ng bata, pangalan ng nanay niya ang nakalagay. Kaya hirap na hirap akong paniwalaan. Pagdating ko sa bahay ng biyanan ko, kinausap ko si Jennifer at sabi niya umuwi kami ng bahay at doon siya magpapaliwanag. Nung marinig ko ito, batid ko na totoo ang narinig ko pero nais ko pa ding marinig ang dahilan at ayaw ko na awayin siya sa harapan ng kanyang ina na merong sakit sa puso. Pagdating namin sa bahay, dumiretso siya sa kusina at umupo sa may hapagkainan. Ayon sa kanyang kwento, sa edad 17, siya ay nabuntis ang kanyang nobyo na kapareho din niya ng edad. Dahil sa dulot na kahihiyan, lumipat sila ng lugar upang hindi siya maging tampulan ng tsismis at ipinagpaliban din niya ang kanyang pag-aaral hanggang siya ay manganak. At nung oras na siya ay nanganak, inirehistro ng kanyang mga magulang ang birth certificate nito sa pangalan nila upang lumabas na hindi ito ilihitimong anak. Hindi niya makuhang aminin ang totoo dahil sa kanyang mga nakaraang karelasyon sa oras na malaman nilang siya ay may anak.
Agad itong nakikipaghiwalay sa kanya. Hanggang sa dumating ako. Sa sobrang ganda ng takbo ng aming relasyon, hindi niya makuhang aminin ang totoo. Ayaw mong magbuntis sa akin pero nagbuntis ka na pala? Galit kong sumbat. Hindi sa ganun, pero nagsabi sa akin si Jenny Ana sa oras na magkaroon ako ng sarili kong pamilya. Mawawalan siya, makakaramdam siya ng pagkaitsipwera na inabandon ako siya. Ang tanging mahihiling ko lang sa iyo ay patawad. Humihingi ako ng labis na kapatawaran. Umiiyak niyang paliwanag at tinupad ko naman ang nais mo dahil magdadalawang buwan na akong nagbubuntis. Mahina niyang sambit. Noong oras na marinig ko iyon, hindi mapalitan ng pagkadismaya at lungkot ang nararamdaman ko. Nais ko sanang tumalon sa tuwa sa oras na marinig kong ako ay magiging ama, pero kabaliktaran dahil ang tumatakbo sa isipan ko, siya ay mabait, pero ang kanyang kasinungalingan ay nag-uumapaw. Hindi ko matanggap na naloko ako ng ganito. Sa totoo lang, tanggap ko siya kahit kung noong ipinagtapat niya sa akin siya ay single mom. Kung sa simula pa lang naging totoo sana siya, marahil iba ang aming sitwasyon. Na pati ang kanyang ina kasama pa sa pagsisinungaling dito. Pati ang bata na sa murang edad alam na ding magsinungaling. Nabasag na parang salamin ang tiwala ko sa kanya na kung ito ay kaya niyang ilihim, ano pa kayang bagay ang mga posible niyang itago. Lumipas ang ilang linggo, akala ko magagawa kong makisama sa kanila. Akala ko magagawa ko siyang tanggapin. Pero ang nakikita ko lamang ay palagi kong naiimahina sa tuwing nakatalikod ako, sila ay tumatawa, pinagtatawanan nila ako dahil ako ay isang hunghang na ginawa nila akong isang tanga. Kaya nagdesisyon akong makipaghiwalay sa misis ko at ang sanggol sa sinapupunan niya ay patuloy ko pa ding susustentuhan at hindi ko naman ipagkakait o tatakbuhan ang aking responsibilidad. Sa tingin ko, tama ang desisyon ko at kapag binabalikan ko ang kanilang panlilinlang, puot na ang nananalatay sa puso ko. At upang hindi lumaki ng lumaki ang puot na ito, ako na mismo ang lumayo. Pero minsan, hindi ko maiwasang maisip, paano kung pinatawad ko siya? May maganda ba itong maidudulot? Ano po kaya sa tingin nyo? Pangatlong video. Isa ako sa mga babae na nahumaling sa manika. Isa ito sa hilig ko noong laruin. Kasabayan nito kapag ako ay naglalaro, nag-iimahe din ako kung anong klaseng lalaki ang nais kong makasama kapag lumaki na ako. Tulad ng mga napapanood ko sa telebisyon na mga karaniwang kwento ng isang dalaga na natagpuan niya ang kanyang prinsipe. Batid kong hindi lamang ako ang nag-iisang nilalang ang nangarap ng ganito. Kaya naman, bit-bit ko ang ideyang ito habang ako ay lumalaki. Isa pa, lumaki ako, buo ang aking pamilya. Nasaksihan ko ang walang hanggang pagmamahala ng aking mga magulang. Bukod sa turo nilang pahalagahan ng edukasyon, sa oras na pipili kami ng karelasyon, na kailangan namin tiyakin na kilala namin ito ng mabuti dahil sa oras na nakapili na kami ng aming karelasyon ay panghabang buhay na namin itong makakasama. Isa din ang pamilya ko na hindi nakaranas ng labis na gutom sa kadahilan ng parehong mga magulang ko ang nakatapos ng pag-aaral at mapalad na nagkaroon ng maayos na trabaho. Paminsan-minsan dumadalaw kami sa probinsya ng aming mga lolo at lola at doon kaming magkakapatid na madalas magbakasyon sa tuwing nagtatapos ang taon ng aming klase. Bukod sa merong magagandang dagat, mayaman din ang nasabing lugar na iyon sa malinaw na tubig ng batis, talon o ilog. Marami rin kaming kalarong mga bata sa mga kapitbahay ng aming mga lolo at lola sa probinsya. At yung iba, naging malapit kong mga kaibigan hanggang sa kami ay lumaki. Unang beses kong nagkaroon ng nobyo nung ako ay nag-aaral ng sekundarya. Hindi ko inilihim sa mga magulang ko ang pagkakaroon ng nobyo dahil hindi naman kami pinagbawalan. Basta alam namin maging responsable.
na huwag gagawa ng mga bagay na pagsisisihan namin bandang huli, lalo na kung makakaapekto ito sa aming pag-aaral. Third year high school na ako noon nung nagkaroon ako ng nobyo. Hindi ko mapigilang maging masaya nang maranasan kong magmahal at mahalin. Ang marinig ang salitang I love you, ang magkaroon ng partner sa prom na nababalot ng pagmamahalan ang aming samahan. Kaya rin nung mga sandaling iyon, pakiramdam ko, siya ang nagbibigay sa akin ng swerte sa aking buhay. Subalit, ang aking maligayang puso ay nakaranas din ng pagkabigo. Sapagkat nung kami ay nagtapos ng sekundarya, dito unti-unting nagkaroon ng kalamigan ang aming relasyon. Ang dahilan ng pagdugo ng aking puso ay dahil hindi na kami magkasama ng universidad nung nag-aral kami ng kolehiyo. Magkaiba kami ng kursong kinuha at sa bawat paglipas ng panahon, napapadalas ang pagtatanong ko sa kanya. Ayaw niya nang madalas akong nagte-text o tumatawag sa kanya. Nung sinabi niya ito sa akin, mas lalo kong hindi mapigilan ang sarili ko na magselos. Lagi ko siyang pinaghihinalaan. Hindi ko maalis sa isip ko na posible siyang matukso, lalo na madaming mga posible na magawa niya ito at ang kanyang paaralan ay mayroon ding mga babaeng estudyante. Hindi ko mapigilang mabalisa, lalo na't marami sa mga kaeskwela ko na mayroong karelasyon na ang kanilang nobyo ay nagtaksil. Simula noon, sinabi niya sa akin na nasasakal siya, kaya nagdesisyon siyang makipaghiwalay sa akin. Nung una ang sumagi sa isip ko, meron siyang iba kaya siya nakipaghiwalay. Pero kalaunan, napagtanto ko na ako rin ang may mali, sapagkat hindi ko siya pinagkatiwalaan. Gaya ng payo ng aking mga magulang na ang isang relasyon ay dapat merong ding tiwala. Hindi ito na magtatagumpay o magtatagal kung wala nito. At ang makaranas ako ng pagkabigo ng puso ay parte lamang ito ng ating buhay para meron tayong matutunan at nang hindi na ito maulit. Isa pa anak, bata ka pa naman, marami ka pang kakaining bigas. Sa ngayon, mag-focus ka muna sa pag-aaral, okay? Sambit ng malumanay ng aking ina. Hindi ko alam kung bakit pero nung niyakap ako ni mama, ang lungkot sa dibdib ko ay nabawasan ng bigat. At nagpasalamat ako dahil isa sila sa mga bukas at malawak na pangunawa. Sabi ng mga kaibigan ko, isa daw akong mapalad dahil ang aking mga magulang ay hindi mahigpit sa mga ganitong bagay kumpara sa kanila. Na tila napakalaki na ng kanilang kasalanan sa oras na malaman ng kani-kanilang mga magulang na sila ay nagkaroon ng nobyo. Sinunod ko ang payo ng aking mga magulang na atupagin muna ang aking pag-aaral. Kaya naman, itinuon ko ang lahat ng atensyon ko dito. Nakakahiya kung hindi ako makatapos lalo na meron na akong mga kapatid na nakatapos na. At ang bigyan ko ng pagkadismaya at pagkabigo ang aking mga magulang ay tila ba mas masakit iyon para sa akin kumpara sa pagkikipaghiwalay ko sa aking dating nobyo. Sa paglipas ng panahon, dumating ang araw na ako naman ang nagmarcha sa entablado at nakapagsuot ng itim na toga. Kasabayan nito, nakatanggap ako ng magandang relo sa aking mga magulang bilang kanilang regalo. Anak, gaya ng sa mga ate mo, ang relo na sa bawat oras na dumaraan ay sumisimbolo na pahalagahan mo ito. Ngayong ikaw ay magsisimula na sa tunay na laban ng buhay, palagi mong pagkakatandaan na ang oras ay mahalaga, na kapag may dumating mang magandang oportunidad, ibigay mo ang lahat ng iyong makakaya ng mahigit sa 100%. Nang sa ganon, wala kang pagsisisi. At sa bawat oras ng pagsubok, huwag kang magmadaling matuto dahil ito din ang daang tatahakin mo upang ikaw ay magtagumpay. Ano man ang nais mo sa buhay o hangarin. At syempre, hindi mawawala na sa bawat pagtingin mo ng oras, maalala mo kaming mga magulang mo na tawagan o kamustahin kahit na ikaw ay abala. Paliwanag ng aking ama. Biglang may tumulong luha sa aking pisngi at inilapit ko ang regalong relo sa aking puso upang pagpapakita ko ng pagpapahalaga dito
at naantig ang puso ko sa kanilang naipayo. Nung nakahanap ako ng trabaho, mas inuna ko ang mga pagbayad sa aking mga magulang. Kumbaga, ang pagsukli sa kanilang lahat ng mga sakripisyo. Sa aking unang sahod, ibinigay ko ito sa aking mga magulang bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanilang magandang buhay na ipinaranas sa akin. At dahil 3 na kaming magkakapatid ang nagtatrabaho, nagplano kami at sinorpresa din namin ang aming mga magulang sa isang magandang bakasyon na isang popular na destinasyon sa bansa. Ang makita ang kanilang mangiti, ang maglaan ng oras sa kanila ay hindi ito mapapantayan ng kahit anong halaga dahil sa mga mata ng aking mga magulang, walang ibang sasaya ang makapiling ang kanilang mga anak. Kaya malaking inspirasyon sila sa buhay ko at dahil din dito, nakilala ko ang lalaking na pangasawa ko. Isang gabi, nagpunta kami sa club nila ate upang mag-party at dito ko nakilala si Charlie. Sa lugar na iyon, ang isa sa mga kasamahan niya ay kakilala at katrabaho pala nito si ate. Nung unang sulyap ko sa kanya, ang napansin ko ay ang kanyang malalim na dimple sa pisngi. Hindi ko mapigilan ang sarili kong hangaan siya dahil gwapo ang kanyang itsura. Hindi lang iyan, marami din kaming bagay na may pagkakapareho, gaya ng hilig sa pagkain, mga lugar na nais puntahan at musika. Matapos ang pagkikitang iyon, kami ay nagpalitan ng numero dahil kinabukasan sila ay pabalik na ng Maynila. Makaraan ang ilang linggo, kami ay nagkitang muli dahil inaya niya akong kumain ng shawarma na pinag-uusapan ng kanyang mga kaopisina. Dahil mahilig kami pareho sa pagkain, ito ang ginamit niya upang mapalapit kami sa isa't isa. Nagpupunta kami sa mga maliliit na kainan na masarap at murang halaga. Madalas kaming nagpupunta sa mga University Belt o Binondo. At habang tumatagal, bukod sa nagkakasundo kami sa pagkain, nakilala din namin ang bawat isa. Ikinuwento niya sa akin na siya ay nag-iisang anak ng kanyang mga magulang at ang kanyang ama ay pumanaw sa sakit. 5 taon na ang nakakaraan. Nabanggit din niya sa akin na nais niyang bumukod ngunit hindi niya magawa dahil mag-isa na lang ang kanyang ina sa bahay at batid niyang mas lalo itong malulungkot kung pati daw siya ay iiwan ito. Bukod sa may itsura, isa din siyang nagpapahalaga sa magulang. Kaya naman nagustuhan ko siya at kami ay naging magkasintahan. Maraming salamat dahil sinagot mo ako at ang totoo niyan, ako ang pinakamasayang lalaki sa balat ng lupa at hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito dahil mahal na mahal kita. Malambing niyang wika. Nakakahiyamang aminin pero hindi ko mapigilang kiligin nung oras na marinig ko ang kanyang pangako at pagtapat ng pag-ibig sa akin. Bukod sa kanyang mga magagandang nabitawang salita, tinatapatan din niya ito ng gawa, kaya ramdam ko ang kanyang sinseridad. Bagay na nagpalalim ng pagtingin ko sa kanya. Bukod doon, nireregaluhan din niya ako ng bulaklak, tsokolate, o ang pamamasyal namin sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa aming 3 taon bilang magkarelasyon, ipinakilala din namin ang isa't isa sa aming mga magulang. Wala ni isang tumutol at lahat sila ay sinang-ayunan ang aming relasyon. Marahil malaki ang kinalaman dahil kami ay malaki na at meron ng mga trabaho. O marahil nakita nila kung gaano namin kamahal ni Charlie ang bawat isa. Ano man ang dahilan, ang relasyon namin ay may basbas at pahintulot ng aming mga magulang. Kaya naman nung dumating ang araw na nag-propose si Charlie sa akin, agad akong sumagot ng oo. Sa aming preparasyon, kinausap na ako kaagad ng magiging mister ko na kami ay titira sa bahay ng kanyang magulang. Babe, ang plano ko sana doon tayo titira sa bahay ng parents ko. Mag-isa na lang kasi ang nanay ko, mahirap na iwan. At alam ko ding nais mong magkaroon ng sariling property. Baka pwedeng pag-isipan muna natin ito ng maigi kung ano ito. Hindi pa naman tayo nagmamadali, di ba? Wika ni Charlie. Hindi naman ako tumanggi dahil kung ako din ang nasa sitwasyon niya, parehong-pareho din kami ng gagawin.
ginanap ang aming kasal kung saan kami unang nagkakilala. Isang beach wedding kung saan namin naidaos ang aming pag-iisang dibdib kasama ang aming pamilya at malapit na kaibigan. Bagamat may agam-agam ako sa pagtira sa iisang bubong kasama ang aking biyenan, nawala ang lahat ng ito dahil ang aking biyenan ay mabait at maasikaso. Meron din itong trabaho kaya madalas din siyang wala sa bahay bukod sa isang kasambahay. At kapag wala kaming mga pasok at lahat ay nasa bahay, ang biyenan kong babae ang nagluluto at hindi ko mapigilang mapapikit sa tuwing natitikman ko ang mga ito dahil meron siyang talento sa pagluluto at lahat ay masasarap. Kaya hindi na ako magtataka kung nakahiligan ng mister ko ang mag-food trip. Ibinahagi din sa akin ng biyenan ko ang kanyang mga kaalaman hingil sa pagluluto, lalo na ang kanyang espesyal na sisig. Dahil kung sakaling wala na siya, maaring ako ang magpatuloy nito upang maipasa ko sa mga susunod pang henerasyon. Tubong Kapampangan ang aking biyenan, ang lugar kung saan maraming masasarap at kilalang pagkain ang nagmula doon. Nung ako ay nabuntis, mas lalo pang naging maalaga ang aking biyenan sa akin. Sa trato niyang ito, parang pakiramdam ko, hindi ako umalis sa poder ng mga magulang ko dahil napakainit ng pagtanggap at ramdam na ramdam ko ang kanyang pagiging ina sa akin. At sa paglipas ng panahon, biniyayaan kami ng anak na babae at pinangalanan ko ang aming anak mula sa pangalan ng aming mga ina. Maria mula sa pangalan ng aking ina at Evelyn naman mula sa aking biyenan. Nung masilayan ko ang anak ko, hindi ko mapigilang mapaluha dahil napapaligiran ang anak ko ng parehong huwarang ina. At ipinangako ko din sa sarili ko na sisikapin kong maging mabuting ina para sa anak ko at may bahay para sa asawa ko. Akala ko patuloy na magiging matiwasay, tahimik at payapa ang aming buhay. Ang akala ko, kilala ko ang mister ko. Ang akala ko, siya ay mabait at tapat. Ngunit, gaya din siya ng ibang lalaki na kapag nilapitan ng tukso, ay madali itong matutokso. Isang araw pag uwi ko sa bahay galing sa trabaho, nadatnan ko ang mister kong palakad-lakad mula kusina at sala. Halatang halata na balisa at malalim ang iniisip. Babe, what's wrong? Tanong ko. Hindi niya ako narinig nung unang beses kong tanong at inulit ko itong muli. Nung narinig niya ako, ang sinagot niya sa akin ay problema daw sa kanyang trabaho. Nais ko pa sanang magtanong pero nagdesisyon akong wag muna siyang gambalain sa pag-aakalang may problema nga siya sa trabaho. Subalit, makaraan lamang ang ilang araw habang inaayos ko ang mga gamit niya nang biglang may nalaglag sa kanyang satchel bag. Isang puting sobre na may address sa isang ospital. Biglang pumasok sa isip ko. Hindi kaya may sakit siya? Please Lord, sana mali ako ng akala. At tiningnan ko ang laman nito habang labis na nanginginig ang aking mga kamay. Pagtingin ko, ako ay labis na nagulantang dahil bukod sa mali ako nang inaakalang siya ay may sakit, hindi pumasok sa isip ko na magagawa niya ito sa akin. Ang laman ng sobrang iyon ay isang ultrasound ng isang babaeng nagdadalang tao. Hindi ako buntis dahil 2 taon na ang anak ko. Wala din akong natatandaang nagpa-check up ako sa OB-GYN. Lalo na, iba pa ang pangalang nakasulat sa nasabing ultrasound. Ang normal na reaksyon ay dapat kukumprontahin ko kaagad ang mister ko hingil dito. Ngunit, ang mga paa ko, tila ba nakaglue at hindi ako makagalaw. Ang unang pumasok sa isip ko, ang anak ko. Kawawa ang anak ko. Marahil bigla akong nakaramdam ng takot. Natakot na malaman ang totoo, na sa dulo ng aking utak ay umaasang hindi sa kanya ito. Isa pa, maari niya itong itanggi at sabihing hindi iyon sa kanya. Naisip ko na kailangan kong maging handa anuman ang katotohanan at gawin ang tamang hakbang para sa ikabubuti ng aking anak. Isa pa,
Ayaw kong lumaki ang anak ko na hindi buong ang pamilya. Ang imaheng ito ay tunay na nakakadurog ng puso. Ang ilang mga araw, sinundan ko siya upang tiyakin ang aking suspetsa. Sa aking pagsubaybay, labis na kumikirot ang aking puso dahil kinumpirma niya ang hinala ko. Isang araw na pagsunod ko sa kanya, hindi siya pumasok sa trabaho bagkus nagtungo ito sa isang restaurant at nakita ko sila doon ng kanyang babae. Malinaw na may relasyon sila dahil hinawakan ng mister ko ang kamay ng babae na nakapatong sa mesa. Hindi na ako nagtagal pa doon at umalis. Dito ako nagdesisyong kumprontahin ang mister ko at kung itanggi man niya, meron akong litrato nila sa nasabing restaurant. Nung gabing iyon, inintay ko siyang umuwi at plinano ko na patulugin ang anak ko sa bahay ng mga magulang ko kung sakaling magkaroon ng sigawan, hindi niya ito masasaksihan. Nung araw na tinanong ko ang mister ko, ang inaasahan ko na mali ang hinala ko, pero hindi siya tumanggi at nawindang ako sa kanyang sagot. Hindi ko itatanggi at totoo ang nakita mong ultrasound ay dahil nakabuntis ako ng isang babae. Pero nais ko siyang panagutan. Hindi ko sinasadya ang nangyari pero hindi ko siya maiwan. Sagot nito. Anong ibig mong sabihin hindi mo siya maiwan? Tanong ko. Hindi ko siya maiwan na ganun na lang. Paano yung bata? Paano siya ngayong nagbubuntis siya? Sagot nito. Aba, yun ang nasa isip mo? Anong pumasok sa utak mo, Charlie? Huwag na lang ako, pero ang anak mo, hindi mo ba naisip? Iritable kong sagot. Pasensya ka na. Sana maunawaan mo ako. Bigla niyang sagot. Maunawaan? Ito ang salitang nagpaulit-ulit sa isip ko. Ganun na lang ba? Kailangan ko ba siyang konsintihin sa ganitong pagkakamali? Pinagmukha niya akong tanga at hindi ko matiis na makita ang kanyang muka kaya nagdesisyon akong umalis. Paglabas ko ng pintuan, tamang-tama ang biyenan ko, nakita ako na mayroong bit-bit na bag at tinanong ako kung saan ako pupunta. Sa sobrang inis ko, sumagot ako ng pabalang na, tanungin niyo ho yung magaling yung anak. At nagsimulang maglakad patungo sa labas. Teka iha, tinatanong kita ng maayos. Sana naman pakisagot din ako ng maayos. Malumanay na sagot ng biyanan ko. Nung marinig ko iyon, bigla akong nahimasmasan dahil hindi ko na malaya na nabastos ko ang biyanan ko. Dito na ako nagsimulang humagulgol at hindi ko natiis. Ipinakita ko ang litratong nakuha ko at maya-maya pa ang biyanan kong babae sinugod ang kanyang anak at nagsalita ng, Walang hiya kang bata ka! Wala kang pinagkaiba sa ama mong magaling! Walang hiya! Walang hiya! Habang hinahampas niya ito. Pilit kong itinutuwid ang pagkakamali ng ama mo. Pero kahit anong gawin ko, katulad na katulad ka niya. Anak ka nga niyang tunay. Kung alam ko lang na susundan mo din ang yapak ng ama mo, hindi na sana kita tinanggap, walang hiya. Dagdag nito ng pasigaw. Mami, anong ibig mong sabihin? Tanong nito. Huwag mo akong matawag-tawag na mami dahil hindi kita anak. Sigaw nito. Ako at ang mister ko nagulat sa revelasyong binitawan ng biyanan kong babae. At nakita ko ang biyanan ko na napaupo sa sahig at umiiyak. Samantalang ang kanyang anak nakatayo lamang doon na parang estatwa. Kaya dali-dali kong pinuntahan ang biyanan ko at inakay ko siyang umupo sa sala. At nakisuyo sa kasambahay na magdala ng baso ng tubig. Nung siya ay kumalma, dito namin natuklasan na si Charlie ay anak pala sa ibang babae ng kanyang ama. Nung mga panahong iyon, hirap siyang magbuntis at kahit na masakit ang ginawang pagtataksil ng kanyang mister noon sa kanya, pinili niyang magpatawad at pinalaki ang bata na parang kanyang tunay na anak. Hindi din niya aakalain na kahit anong maayos na pagpapalaki sa kinupkop niyang bata, bandang huli, magiging katulad din pala ito ng kanyang ama. Baka sa mukha niya ang labis ng pagkadismaya at nung araw na ding iyon, imbes na ako ang umalis, pinalayas niya ang kanyang anak. Galit na galit ito at pinaghahagis ang mga gamit nito sa labas ng pintuan. Habang nangyayari iyon, hindi ko maproseso ang nangyari na tila ba naging tagapagtanggol ko ang biyanan ko.
Ilang beses mang magmakaawa ni Charlie pero hindi siya pinapakinggan ng kanyang ina. Pagkaalis ng mister ko, "Iha, pasensya ka na. Hindi ko inaakala na ganito ang mangyayari. Kung magdesisyon kang hiwalayan yung bastardong iyon, hindi kita pipigilan. Nandito ako sa likod mo, handa kang suportahan." Wika ng biyenan ko habang umiiyak. Akala ko okay ako. Akala ko wala na. Pero nung malaman ko ang ginawa ni Charlie, ang lahat ng sugat ko biglang dumugong muli. Kaya labis na masakit para sa akin ang nangyaring ito dahil 2 beses itong nangyari. At iha, humihingi ako muli ng patawad. Dagdag nitong sambit. Sa paglipas ng araw, hindi ko alam kung sinapian ba ng masamang espiritu ang aking mister dahil ang mga sumunod na nangyari ay hindi ko maunawaan at walang katuturan ang kanyang mga desisyon sapagkat mas pinili niya ang babaeng iyon kaysa sa amin. Labis daw siyang naaawa sa babae at hindi ko mapigilang matawa sa inis dahil ngayon ko lang napagtanto na sa oras na makakita siya ng magandang babae, hindi niya ito matatanggihan. Mas bata at maganda ang bago niyang babae pero hindi na iyon ang mahalaga dahil pinatunayan niya lang sa akin na hindi niya ako mahal dahil nagawa niyang baliwalain ang mga taong pinagsamahan namin. Nagsumiti ako ng legal separation sa korte at dahil wala naman kaming ari-ariang naipundar, ang pinaghatian namin ay ang perang nasa bangko. Sa ganitong paraan, maisalba ko man lang ang dignidad ko at hindi magmakaawa sa kanya na bumalik sa amin. At kung magsama kaming muli, hindi na rin naman maibabalik sa dati ang trato at pagtingin ko sa kanya. Pinayuhan din ako ng biyenan ko na huwag akong magpakatanga o magpakamartir gaya ng ginawa niya noon. At ang pagkakaiba daw namin ay noon wala siyang trabaho at nakadepende sa kanyang mister. Kaya magmula noon, ito din ang nagtulak sa kanya na magtrabaho at magkaroon ng sariling kita para sa kanyang sarili. At mas madali akong makakapagpatuloy sa buhay dahil meron na akong trabaho. At itoon ang aking buong atensyon sa aking anak at punan ito bagay na hindi na mapupunan ng kanyang ama. Sa ngayon, nakabili ako ng isang townhouse sa May Rizal. Meron itong 3 kwarto. Isa para sa anak ko, sa akin at sa biyenan ko at kaming 3 ang magkakasama sa bahay. At kada linggo, kami ay dumadalo sa pagsasalo-salong kainan sa bahay ng aking mga magulang. Yung bahay at iba pang mga ari-arian na nasa pangalan ng biyenan ko, ibinigay niya ang lahat ng ito sa pangalan ng kanyang apo. Ang dating mister ko naman, natuklasan din niyang hindi pala siya ang ama nung pinagbubuntis ng babaeng pinili niya. Tama nga ang desisyon ko na hiwalayan siya dahil batid kong uulitin niya muli ang pagtataksil sa oras na lapitan siya muli ng tukso. At kahit ayaw ko man siyang makita, hindi ko naman siya pwedeng pagbawalang maging ama sa aming anak. At panahon na lang din ang makakapagsabi sa pag-aayos nilang mag-ina. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!